Kung craving sa isda, never kayong masya-short sa dami ng pagpipilian dito sa atin. Di ba, Miss Lynn? Ay, totoo yan. Like this, Kaloy. May sweet and sour cream dory fillet tayo rito, ha? Pero, curious ako, madalas nabibili na lang natin tong fillet. Pero paano kaya kung napaparami at inaalagaan ng mga cream dory? Yan nakaalamin ng ating food explorer na si Chef JR today sa isang cream dory farm dyan sa Pampanga. Chef, turuan mo na rin kaming mag-fillet. Hindi yung puro kain na kami sa buffet. Oo nga. Susuot ako sa rito. I would. A blessed morning pa rin sa inyo dyan. A blessed morning mga kapuso. Opa, at Miss Lynn at sa mga kasama natin dyan sa studio. And tuloy-tuloy pa rin yung ating food adventure this morning. Nandito pa rin nga tayo sa isang Pangacious Farm dito sa Arayat, Pampanga. Ito kasama natin si Sir Banoy. Ito pinakikita niya sa atin yung kanilang area for breeders at yung sa mga curious nga ang Pangacious o mas kilala bilang cream dory actually madalas makita sa mga Southeast Asian countries. Madaling alagaan to ngayon, medyo may nagkakaroon ng peak, nagbo-boom siya ngayon, marami na nag-aquaculture nito. Kasi very, kung sila, nakakapag-adapt sila sa panahon natin, tapos hindi mahirap pakainin kasi mapagulay or karne, pwede nating ipakain sa kanila. Si Sir Banoy dito, may sarili siyang formula nung kanya pinapakain at ito, pwede silang lumaki ng up to 6, yung iba nga minsan 20 kilograms daw, pero yung talagang 6 to 8 months na pagpapalaki, umaabot ng 1.5 kilos ang laki. At ito yung mga undersize pa ito, kadalasan ito, meron tayong yung mga ready na for breeding talaga. Ito, kita nyo, mga nasa 2 kilo na ito. So marami kang pwedeng gawin dito kasi very versatile yung kanyang meat, madaling iparamihin, madaling paalagaan. Tapos, ang maganda pa dito, yung flavors niya. Marami kang pwedeng gawin. Pwede mo tong fish fillet na sweet and sour. Pwede rin nga ito kahit fish and chips. Anything, siguro butter and herbs lang. Panalo na rin sa kanya. And kadalasan nakikita natin, naka-fillet na. Ito po ang itsura ng ating Pangacious o cream dory kapag hindi pa siya natatanggal sa kanyang buto. Mamaya i-fillet natin to kasi I'm sure iba sa inyo curious, paano ba? Kasi meron pong nabibili mga gantong isda sa mga palengke kagaya ng food adventure natin nung nakaraan sa Malabon. Meron tayong nakalatag doon ng mga cream dory. So, ito po yung ating cream dory na i-fillet. So basically, the first thing that you need to do when gagawin ninyo to sa bahay is make sure na tuyo yung skin kasi mahihirapan kang i-fillet yan kapag madulas. So ito, lalagyan, score lang natin to. And ito tip nila sa atin. The way daw nilang tinatanggal yung kanyang skin is paggamit ng tansan. Pero pwede rin natin tong gawin mamaya after natin siyang baltaan. So basically when you're filleting, kailangan damhin mo yung parang pinakatinik dito sa likod kasi doon natin ibabangga yung ating kutsilyo. Para sa malinis na pagkakahiwa, ang mangyayari dyan, ito nakita ninyo, yan yung kanyang parang pinakamalaking tinik. So kung ito yung tinik, ito yung kutsilyo mo, ikikis-kis mo lang, ididikit mo lang siya, saka mo isa-slide, iga-glide yung iyong kutsilyo para makakuha ka ng clean cut. Kita natin, ayan o. Tsaka maganda rin yung color niya. Kagandahan nga dun sa Pangacious natin, talagang resilient sa panahon natin. So, makakapagparami ka talaga, kaya nga medyo marami na dun sa mga nag-aquacultures dito sa Pilipinas, ginagawa na rin itong parang kasama doon sa kanilang mga inaalagaan. So tuloy-tuloy lang tayo. Sure, added labor siguro, pero ang benefit kasi nito is mas mura mo siyang mabibili kapag ganito mo kinuha sa palengke. And of course, lalong-lalo na dun sa mga aspiring chefs natin dyan, magandang training din ito para matuto ng pag-fillet ng isda. So tuloy-tuloy lang natin, i-glide lang natin yung karne, tapos iiwasan natin yung rib cage. So ito na siya. So yan yung ating fish fillet. At ready na yan. Tatanggalan lang natin ang balat yan para ready na doon sa ating pan. And kwento rin ni Sir Banoy kanina, umaabot, meron siya mga breeders dito na mga 20 years na yung tanda. So medyo matanda na rin talaga yung gantong isda dito sa ating bansa. I think 70s ito unang inintroduce sa atin para ito nga paramihin at very affordable. At saka sabi nga natin kanina, 1.5 yung usual yield
na makukuha mo sa isang piraso lang yun mga kapuso. Tapos yun nga, napaka-affordable. Minsan per kilo nito naglalaro lang sa mga 40 pesos kapag season or farm gate price yung ating pagkukunan. And eto na yung itsura ng ating fish fillet. So makikita ninyo to kadalasan ganto na nakaripak doon sa ating mga supermarkets and ready na doon sa mga putaheng gusto ninyong lutuin para doon sa ating fish fillet. Mamaya syempre, gagamitin natin to doon sa recipe i-introduce ko naman sa inyo. Marami kahit ano nga sa inyo. Sabi ko kanina, kahit simpleng ingredients, pwede ninyong i-partner dito. Pero mamaya, papakitaan ko kayo ng solid na recipe. Kaya tumutok lang dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Tinuruan na tayo kanina ni Chef paano mag-fillet ng cream dory. Oo naman. At alam na ang susunod dyan, Kaloy. Ano kayang masarap na dish ang bagay dyan? I'm actually curious because I have Dory at home right now waiting for me. Balikan natin si Chef. Magluluto ako, mamaya. Mag-abang kami. Nice! Very nice, Ma'am Lynn, Sige, abangan mo tong recipe natin kasi marami kang pwedeng gawin sa paborito nating cream dory or dun sa siguro mas unknown pangalan niya na panggeishus. Kasi napaka-versatile ng meat nito. Kahit anong pampalasa na gusto mo, pwede mong i-apply sa kanya. Pwede nga dyan yung mga typical na sweet and sour. Pwede rin yan ng tausi tsaka tokwa. Kahit nga minsan simpleng butter and lemon lang, winner na dito. But this morning, bibigyan ko kayo ng ating fresh na recipe gamit ang ating cream dory o panggeishus na nahuli natin mismo dito sa Arayat, Pampanga sa isang panggeishus farm. At ito, lalagyan natin ng gata. Gagawa tayo ng ginataang cream dory. Panalong-panalo yan. I'm sure very familiar yung flavor na yan. And kanina nga pinakita natin sa inyo yung paano natin siya nakuha ng ganto from yung buong isda. So na-fillet na natin yan kanina. Again, same with what we mentioned kanina na kapag mag-fillet kayo, kailangan dry yung skin o yung paghahawakan ninyo. Same is true kapag tayo ay magpiprito. Sige, gigisa muna natin to or isi-sear muna natin siya. Make sure lang na hindi siya ganun kabasa or as dry as possible para hindi siya tumalsik. And one thing na na-notice natin doon sa ating cream dory is iba yung taba niya. Grabe. Tayo mapapansin nyo, iba yung kulay niya doon sa typical na nabibili natin na puting-puti. Dahil ito, freshly caught yung ating ingredient at bida this morning ayun yellowish pa yung kulay. Ganyan kataba yung isdang pinalalaki nila Sir Banoy dito sa kanilang farm. So yan, piprito lang natin yan. Not necessarily to finish off the cooking Parang naglalagay lang tayo ng kulay. Ayan, makikita nyo, biglang nagdami na agad yung ating mantika. Galing din yan doon sa isda. Naikwento actually ni Sir Banoy kanina na yung taba mismo ng cream dory or yung panggeishus is ginagamit din talaga nilang pangprito or pangluto sa iba pang mga putahe. Ayan, yan lang hinahanap natin dyan. Magkaroon lang ng konting kulay. Maganda rin kasi sinisir nyo muna yung ating fish bago natin siya lagyan ng sarsa or ng sabaw. Kasi parang in a way, mas nagiging buo, mas hindi madaling madudurog yung ating mga isda. So yan, flip lang natin para yung other side magkakulay din. And pwede na tayong mag-proceed dun sa ating paggisa. So meron tayo dito, usual. Meron tayo ditong luya. Meron din tayong sibuyas, syempre. And yung ating bawang. So makikita nyo, magsasama-sama lang yung flavors nun kasi habang ine-extract ng mantika, yung flavors ng ating mga pinanggisa, isakto namang sinisip-sip ng ating fish fillet. And of course, para din sa kulay at syempre para mas healthy, lagyan natin ng turmeric yan. So lagay lang tayo ng konti pa. Konting asin, just to season. And pag mga gantong, sabi nga natin, fatty yung cream dory na nagamit natin, dadagdagan pa natin yan ng linamnam by adding in our kakanggata. And of course, to cut through, para mas balansehin yung lasa ng ating dish, maglalagay lang tayo ng konti pang acid. So ito lang yun. Konting suka, pwede kayo maglagay ng kalamansi or any other acid, lemon, lime, and then yung ating oyster sauce. Pwede rin kayong gumamit ng soy sauce. Pag trip ninyo, konting asukal para mas balanse yung lasa. So once kumulo na yan, nagsama-sama yung flavors, napakabilis lang nito dahil nga na-fillet na natin. Ito na yung kalalabasan ng ating sauce. At ready na yan.
para doon sa ating serving. Pwede nyong isaman doon yung ating fish fillet. Pwede nating i-pour over doon sa ating na pan-sear na kanina or na pre-cook na cream dory fillet. Ayan, nakita nyo naman. Gata, konting tamis, konting asim, talaga naman deadly yan. Yung combination na yan. Tapos, garnish lang natin for some kick. Meron na tayong green na sili dyan or siling haba. Pero for contrast lang din ng color. At saka yun nga, konting angas ng putahe natin. Pwede natin lagyan ng siling na buyo. At of course, hindi natin palalampasin yan ng hindi natin matitikman. Sa lahat ng gata lover dyan, I'm sure familiar kayo sa lasa. Alam ninyong masarap to. Solid. Ang maganda dito, dahil sa liwa, madalasahan mo talaga. Firm na firm. Yung karne niya, tsaka eto, winner na winner. Pwedeng poging-pogi dun sa ating lamesa. Pwede rin to kahit sa anong celebration. At sa mga gantong recipe, solid, panalo, at syempre fresh na fresh, sagot namin kayo dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,